Movie Recap Tagalog here. Si Sihi ang punong direktor ng isang malaking ospital at tagapangasiwa ng isang charitable foundation. Isa siyang lubos na iginagalang na doktor, ngunit lingid sa kaalaman ng publiko, siya rin ang pinuno ng isang iligal na organisasyon ng pag-aampon na pinapatakbo ni Jungyeon. Hawak ni Sihi ang isang baluktot na paniniwala na tanging ang mga superior na jin lamang ang dapat mabuhay. Kapag ang isang batang naampon sa kanilang iligal na operasyon ay hindi pumasa sa pamantayan o inaasahan ng mga adoptive parents, ang grupo ni Sihi ay nagbibigay ng libreng refund sa loob ng takdang panahon. Kapag ibinalik ng mga adoptive parents ang bata, pinapatay ng organisasyon ni Sihi ang bata upang mapawi ang ebidensya ng kanilang krimen. Nagsisimula ang serye sa pinakamapangahas at matalinong grupo ng mga batang magnanakaw na ito. Naglakas loob pa silang pagnakawan ang vault ng isang mafia casino. Una, pinaandar ng mga magnanakaw ang emergency system. Dahil dito, nagsitakbuhan sa takot ang mga sugarol. Sinamantala nila ang pagkakataong iyon at agad nilang inatake ang mga tagapamahala roon. Madali nilang napabagsak ang bawat tagapamahala ng walang kahirap-hirap. Ang kakayahan nila sa martial arts ay minana mula sa kanilang adoptive father. Higit pa rito, nagnanakaw lamang sila para may makain na pritong manok. Mukha silang walang alalahanin at puno ng pag-asa. Ngunit lingid sa inaasahan, bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng malungkot na pagkabata. Kailangang ikwento ang lahat mula 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon isang ospital para sa mga bata, kundi pugad ng isang sindikatong dalubhasa sa human trafficking. Nangunguha sila ng mga bata at ibinebenta sa mga pamilyang nangangailangan. Mas malupit pa, kapag ibinalik ng mga customer ang bata, agad itong pinapatay. Sa pagkakataong iyon, si Tae-sik ang naatasang mamuno sa pagpatay. Dahil kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang ina, tinanggap niya ang trabahong ito. Ang alam lamang ni Tae-sik ay kailangan niyang ayusin ang laman ng bag. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Ngunit dahil desperado siya sa pera, hindi na siya nag-alinlangan. Nilagay niya ang itim na bag sa bariles at binuhusan ng langis. Bigla na lamang umingay at gumalaw ang bag. Nataranta si Tae-sik at binuksan ito. Natagpuan niya ang isang batang babae sa loob. Paulit-ulit siyang nakiusap na huwag siyang patayin. Ngunit tinanggap na ni Tae-sik ang misyon. Kaya't kailangan niya itong isakatuparan. Ngunit agad na may putok ng baril na umalingaw-ngaw. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong palabas upang malinlang ang mga human trafficker. Ang totoo, iniligtas ni Tae-sik ang mga bata at palihim na pinalaki. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, lumaki na ang mga batang iniligtas ni Uncle Tae-sik. Naninirahan sila ngayon sa isang abandonadong bahay upang makaiwas sa mga sindikatong nagbebenta ng tao. Minsang sumilip si Somi sa bintana at nakita niya ang mag-ina sa kalye. Bigla niyang naalala ang araw kung kailan iniwan siya ng kanyang adoptive mother ng walang awa. Hanggang noon, galit pa rin siya at isinumpa niya ito. Naiintindihan ng lahat ng mga naroon ang nararamdaman ni Somi. Sila rin ay mga batang itinapon ng kanilang mga adoptive parents nang hindi na sila kailangan. Nang mapansin ni Hee-yeon na masama ang loob ni Somi, inimbitahan niya ang buong grupo na lumabas at kumain ng pritong manok. Ngunit para makakain ng manok, kailangan muna ng pera. Doon nagsimulang mabuo ang isang kabaliwang plano. At napagkasunduan ng buong grupo na magnakaw ng pera sa kasino. Dahil hindi sapat ang saya ng simpleng pagnanakaw ng pera, naisip ng 4 na ito na gawing laro ng pustahan ang kanilang gagawin. Hatiin sila sa 2 kuponan. Ang kuponang makakahanap ng pera ang siya ring gagawa ng paglilinis sa kwarto, pati na ang paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Agad pagkatapos nito, nagsimula na silang kumilos. Naayos nila ang mga gwardyang nasa labas at kalmado silang nakapasok sa loob. Doon nila natuklasan kung saan nakatago ang pera. Walang alinlangan, mabilis na nagsimula ang lahat sa kani-kanilang gawain. Pinaandar nila ang emergency system. Dahil dito, nagsitakbuhan ang mga sugarol sa takot. Sinamantala ng grupo ang pagkakataong iyon at agad nilang inatake ang mga tagapamahala roon. Madali nilang natalo ang bawat isa ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang kasanayan sa martial arts ay minana mula sa mga turo ni Uncle Tae-sik. Ngunit biglang may umalingaw na sirena ng pulisya sa labas. Nang marinig nila ito, dali-dali silang tumakas. Tumingin ang kuponan ni Hee-yeon sa ligtas na kahon kung saan nakatago ang pera. Ngunit naglaho na ito. Yun pala, nauna ng isang hakbang ang kuponan ni Somi at nakuha na nila ang pera. Gayunpaman, isang perang papel lang ang kinuha ni Hee-yeon mula sa napakalaking halagang iyon. Sapat na yon upang makakain ang buong grupo ng pritong manok. Samantalang ang natitirang pera, ipinasya nilang ipaubaya na lang sa pulisya. Ngunit habang bumibili ng pritong manok ang lahat, nakatanggap sila ng tawag mula kay Uncle Tae-sik. Agad na nataranta ang grupo at bumalik sa kanilang base upang tumanggap ng parusa. Pinahawak sa kanila ni Uncle Tae-sik ang mga baril at pinaputok sa mga target sa dingding. Para bang iyon ang representasyon ng mga taong nagpahirap sa kanila noon. Galit na galit si Uncle Tae-sik dahil palihim na lumabas ang lahat ng walang pahintulot. Delikado iyon dahil sa mga sindikatong nagbebenta ng tao. Kapag nalaman ng mga iyon, siguradong wala nang matitira sa kanila. Pati na rin si Uncle Tae-sik. Naisip ni Somi kung hanggang kailan sila mamumuhay ng ganoon. Sinabi niya na hindi sila maaaring lumabas. At wala ring maghahanap sa kanila. Wala pa nga silang pangalan para sa kanilang sarili. Sa ganitong klase ng buhay, inisip niyang mas mabuti pang mamatay na lang. Ngunit biglang sumabat si Hee-yeon na nakatayo sa kanyang tabi. Binigyang diin niya na ang lahat ng naroon ay nabubuhay dahil ayaw nilang mamatay. Sila mismo ang humiling kay Uncle Tae-sik ng tulong upang makaligtas hanggang sa panahong iyon. Pagkatapos ng pagtatalo, pumasok si Uncle Tae-sik sa silid upang silipin ang mga ampon na bata.
Ngunit hindi niya nakita si Hyun kahit saan. Yun pala, nasa silid ensayo ito at walang tigil na pinapalo ang punching bag. Katulad ni Sumi, ayaw din ni Hyun mamuhay sa ganoong klaseng makitid at kontroladong buhay. Ibinunyag ni Tae-sik na nakakita siya ng isang maliit na bangkang pangisda. Plano niyang ilabas doon ang lahat. Ngunit hindi siya maaaring sumama. Mayroon daw siyang dapat gawin. Kapag natapos ang lahat, siya mismo ang susunod sa kanila. Alam ni Hyun na nanatili si Uncle Tae-sik upang iligtas pa ang ibang mga bata. Naisip niyang hindi kasalanan ni Uncle Tae-sik ang lahat. Hindi iyon isang bagay na maaari niyang pasyahang mag-isa. Ngunit kahit paano, hindi rin siya maaaring sumama sa lahat. Gusto sana niyang ipaalam ito sa iba. Kaya't ipinagkatiwala ni Tae-sik ang lahat kay Hyun dahil siya ang pinakamatandang kapatid na babae sa kanilang pamilya. Samantala, sa kabilang banda, nahuli ng grupo ng child trafficking ang isang mamamahayag na nagsisiyasat. Paulit-ulit na nakiusap ang mamamahayag para sa kanyang buhay. Sinabi niya na may bata pa siyang asawa at maliliit na anak sa kanilang tahanan. Ngunit gaano man siya nagmakaawa, hindi siya pinalaya. Agad nila itong pinatay. Gumawa sila ng huwad na eksena. Isang peking sulat ang iniwan bilang umano'y suicide note. Kasabay nito, bumisita si Dr. Sihi sa ampunan. Itinuturing siyang ina ng mga bata roon. Ngunit hindi nila alam na si Mrs. Sihi ay isang malupit at masamang babae. Nang ma-interview siya sa isang programa, pilit niyang ipinakita na mahal niya ang mga bata. Ang matatamis na salita ng isang ina ay nakaantig kay Hyun. Nagsimula niyang alalahanin ang kanyang sariling ina na may pekering matatamis na salita. Sa paaralan, nagsidalo ang mga magulang sa isang class observation. Nagbigay ng tanong ang guro at nagboluntaryo ang anak ni Mrs. Sihi upang sumagot. Napakaganda ng sagot ng bata, kaya pinalakpakan ito ng buong klase. Hindi na iwasan ni Mrs. Sihi na madama ang matinding pagmamalaki sa kanyang anak na matalino. Pagkatapos ay pinatayo ng guro si Shinwoo upang sumagot. Ngunit sobrang naguluhan siya, kaya't hindi siya nakasagot, dahilan upang pagtawanan siya ng buong klase. Naramdaman ng kanyang adoptive mother ang matinding hiya at pagkadismaya sa kanya. Batay sa pagsusulit, inanunsyo ng guro na hindi pumasa si Shinwoo para makapasok sa mensa math class. Nakiusap si Mrs. Minju na muling payagan ang kanyang anak na kumuha ng pagsusulit, ngunit umiling lamang ang guro. Pagkatapos ng klase, nakiusap si Shinwoo sa kanyang ina na pumunta sila sa parke. Mula sa malamig niyang mukha, bigla itong umiti at pumayat. Ngunit sa likod noon ay nakatago ang isang napakalupit na plano. Agad niyang dinala si Shinwoo sa parke upang maglaro gaya ng hiling ng bata. Ngunit sa kabilang banda, tinawagan niya ang mga human trafficker upang isauli ang kalakal. At iniwan niya ang bata ng walang puso na may malamig ngunit kontentong ngiti. Tinawagan ni Mrs. Minju ang kanyang asawa upang ipaalam ang planong iyon. Naiinis siya dahil hindi man lang matalino si Shinwoo. Lahat ng sinabi ng mga human trafficker bago nila ibenta ang bata ay puro kasinungalingan. Gustong itakwil ni Minju si Shinwoo upang makaampon ng isa pang bata. Ang sindikato ng human trafficking ang magtatala kay Shinwoo bilang missing person. Kaya't pinayuhan niya ang kanyang asawa na huwag mag-alala. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang asawa na pumunta roon at magsimula na silang umarte para sa palabas. Sa kabilang panig, nagsimulang hanapin ni Shinwoo ang kanyang ina ngunit hindi niya ito makita. Naligaw siya sa isang walang lamang maze at doon niya nakasalubong si Uncle Tae-sik. Nauna nang inutusan si Tae-sik na patayin ang bata. Samantala, sinimulan ni Mrs. Minju ang kanyang pag-arte at kunwari nagpanik. Umiiyak siya at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Shinwoo na para bang nawawala ito. Dumating din ang asawa at pareho nilang inarte ang isang nakakaantig na eksena. Samantala, kinuha ni Uncle Tae-sik si Shinwoo palayo. Sa oras na yon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dongchul. Sinabi nitong papunta na siya roon upang asikasuhin ang bata. Nataranta at naguluhan si Tae-sik. Pagkatapos ay inamin niya ang katotohanan kay Shinwoo. Ang mga nag-utos na patayin siya ay ang kanyang mismong adoptive parents. Hindi ito pinaniwalaan ni Shinwoo. Kaya't pinatugtog ni Tae-sik ang naitalang tawag upang pakinggan ang bata. At naroon ang boses ni Mrs. Minju na nag-uutos na patayin si Shinwoo. Nabigla ang bata sa narinig. Pinayuhan siya ni Tae-sik na huwag mag-alala dahil ililigtas niya si Shinwoo. Ngunit mula noon, kailangan niyang sundin ang lahat ng sasabihin ni Tae-sik kung nais niyang mabuhay. Binigyan siya ni Tae-sik ng mapa patungo sa lihim na hideout. Sinabi rin niyang may mga batang tulad niya roon at tatanggapin siya ng mga ito. Sa kanyang paglalakbay, hindi dapat ipakita ni Shinwoo ang mapa kanino man. Sa huli, nag-text si Tae-sik kay Hyun at sinabing may batang darating at dapat niya itong alagaan. Sa kanyang paglalakbay, hindi pa rin makapaniwala si Shinwoo sa mga sinabi ni Tae-sik. Kaya tinawagan niya ang kanyang adoptive mother gamit ang isang public phone. Sinagot ni Minju ang tawag. Ngunit hindi nagsalita si Shinwoo. Umiyak lamang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya ang kanyang ina, dahilan upang magpanik ito. Nagtataka naman ang ama kung maayos bang naalagaan si Shinwoo. Nang marinig iyon ng bata, nagsimulang maniwala si Shinwoo na totoo ang sinabi ni Tae-sik. Nagsabog siya ng luha sa ulan at tinawag ang pangalan ng kanyang mga adoptive parents sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Doon, agad na ipinaalam ni Minju sa mga human trafficker ang tungkol dito. Nang matanggap ang balita, kaagad na tumawag si Director Jung kay Dongchul upang magtanong. Agad namang nagtungo si Dongchul sa lugar kung saan hawak si Shinwoo upang magsiyasat. Samantala, nakarating si Shinwoo sa lihim na hideout at pinindot ang doorbell. Nagtaka ang lahat kung siya nga ba ang batang tinukoy ni Uncle Tae-sik. Sa kabilang panig, nagpanik si Dongchul at mabilis na nagtanong kay Tae-sik tungkol sa bata.
Kaagad na itinuro ni Taisik ang kahong bakal sa tabi niya at isinara ito ng mahigpit. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Dongchul. Kasabay nito, dumating ang grupo na pinamumunuan ni Director Jong. Agad niyang binaril at pinatay si Dongchul nang hindi man lang nakinig sa anumang paliwanag. Pagkatapos ay inutusan niya si Taisik na buksan ang kahon upang silipin. Ngunit mabilis na sinunggaban ni Taisik ang baril at malakas na nagtanong. Tinanong niya si Jong kung minsan na ba nitong tiningnan ang mga mata ng mga inosenteng bata. Ngunit hindi ito ininda ni Jong. Nais lamang niyang mabawi ang baril ngunit hindi niya nagawa. Agad na nagpaputok si Taisik upang makahanap ng paraan ng pagtakas. Mag-isa niyang hinarap ang dose-dosenang kalaban. Mabilis niyang binaril ang tangke ng gasolina na nagdulot ng pagsabog. Sinamantala niya ang pagkakataon, sumakay sa kotse at tumakas bago pa siya masundan. Sa kabilang banda, naghanda ang grupo ng isang simpleng birthday cake para kay Shinwoo. Dahil sa kanyang pagdating para itong muling pagsilang. Habang kumakain ng bawat piraso ng cake, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Biglang may dumaan na sasakyan ng pulis sa harap ng bahay. Agad nilang binuksan ang high-frequency sound detector upang makinig. Ang pulis sa labas ay naghahanap kay Shinwoo. Ikinataka ng lahat kung bakit nakialam ang pulis. Agad na tinanong ni Hee-yeon si Shinwoo kung ano ang nangyari sa kanyang pagdating. At kung may nakita ba siya o may nakakita ba sa kanya. Umamin si Shinwoo na tinawagan niya ang kanyang ina. Nabigla ang lahat sa narinig. Tiyak ni Hee-yeon na nasa panganib si Uncle Taisik. Kaya agad siyang sumakay sa kanyang motorsiklo upang hanapin ito. Samantala, patuloy pa ring hinahabol si Uncle Taisik ng grupo ni Jong. Binaril nila ang gulong ng kanyang sasakyan kaya nawalan siya ng kontrol. Gumulong ng ilang ulit ang kotse at nahulog sa bangin. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sumabog ang kotse sa harap mismo ng mga mata ni Hee-yeon. Sa ulan ng mga luha, naalala ni Hee-yeon ang sandaling iniligtas siya ni Taisik noon. Noong panahong iyon, nakaupo siya sa isang sulok na puno ng takot habang hinaharap ni Taisik ang mga malamig-blooded na kriminal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit at iniabot kay Uncle Taisik ang isang tuwalya na may borda ng kanyang pangalan. Lubos itong nakaantig sa puso ni Taisik. Dinala ni Taisik si Hee-yeon sa isang abandonadong pampublikong paliguan. Doon niya itinuring na tahanan. At lumipas ang panahon. Ang tatlo pang kasamahan ay iniligtas din ni Uncle Taisik at dinala roon upang manirahan. Sama-sama silang 5 namuhay na parang isang pamilya. Doon muling isinilang ni Uncle Taisik ang 4 na batang naabandona. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, iniulat ng TV station ang aksidente ni Taisik. Ngunit hindi natagpuan ang kanyang bangkay sa pinangyarihan. Hindi rin matukoy ng pulisya ang totoong sanhi. Kaya't iniisip nila na maaaring sinadyang magpakamatay ang biktima o nagkaroon ng aksidente. Ngunit hindi pa rin matanggap ni So-mi ang mapait na katotohanan. Sinisi niya si Shinwoo dahil tinawagan nito ang kanyang ina kaya nagkaganito ang lahat. Nakita iyon ni Hee-yeon at agad niyang sinampal si So-mi upang pakalmahin siya. Biglang tumulog ang doorbell. Sa labas ay 2 miyembro ng human trafficking gang. Paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ni Shinwoo at sinasabi na nais daw siyang makita ng kanyang ina upang humingi ng tawad. Nang marinig iyon, tinakpan ni Seok-soo ang bibig ni Shinwoo upang hindi ito makasagot. Dahil walang narinig ang dalawa, umalis sila. Dahil hindi naligtas ang lugar, sinabi ni Hee-yeon na kailangan nilang mag-empake at lumikas. Habang nag-aayos, binuksan ni Hee-yeon ang isang safe at natuklasan ang isang file. Nasa loob nito ang talaan ng mga taong may kaugnayan sa mga naabandonang bata, kasama ang kumpisal ni Uncle Taisik. Inamin niyang mulat sa pool ay may kutob na siya sa laman ng mga itim na bag. Kahit pa sinabi nilang basura lamang iyon, hindi makatuwiran na magbayad ng ganoong kalaki para lang sa pagtatapon ng basura. Nang makilala niya si Hee-yeon, doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Nakita niya ang mga mukha ng mga batang pinatay niya sa mga mata ni Hee-yeon. Bilang pagtubo sa kanyang kasalanan, iniligtas ni Uncle Taisik si Hee-yeon at ang iba pang mga bata. Kahit ganoon, itinuring pa rin niya ang sarili bilang isang kasuklam-suklam na tao. Hindi siya umaasang kaawaan siya ng iba dahil naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat. Doon natagpuan ni Hee-yeon ang isang tape recorder. Naroon ang boses ng isang lalaking nagngangalang si Han. Tinawagan niya ang isang babae at nais kanselahin ang pag-aampon sa mga bata dahil hindi raw umabot ang mga ito sa kinakailangang pamantayan. Sumunod, isang lalaking nagngangalang Han Chul-soo ang nagkansela rin ng pag-aampon. Kasabay nito, nakatanggap ng mensahe si Hee-yeon mula sa isang tao. Isiniwalat nito na alis ang express train mula Incheonport 1:00 ng madaling araw sa Miyerkules. Bago umalis, pinaalalahanan ni Hee-yeon ang lahat na kalimutan na ang nakaraan. Ang nais talaga ni Uncle Taisik ay maging malaya sila. Ngayon, kung makarating sila roon, hindi na nila kailangang mamuhay ng nagtatago pa. Pagkatapos niyang magsalita, biglang may malakas na pagsabog na narinig. Sa labas, may grupo ng mga tao na pinamumunuan ni Jung ang dumating doon. Nang makita yon, mabilis na tumakas ang lahat. Hindi nakalimutan ni Seok-soo na mag-iwan ng tangke ng gas sa kalan. Hindi sila makadaan sa pangunahing pinto kaya kinailangan nilang basagin ang likurang pinto upang makatakas. Pumasok ang mga tao ni Jung sa bahay ngunit wala silang nadatnan. Kasabay nito, malapit nang sumabog ang tangke ng gas na iniwan ni Seok-soo. Sinamantala nila ang pagkakataong iyon upang tuluyan silang mawala sa mga habol. Kinabukasan sa klase, pinag-uusapan ng lahat kung bakit ilang araw nang hindi pumapasok si Shinwoo sa paaralan. May chismis na siya raw ay naipasok sa mental hospital. Pero mayroon ding nagsabi na siya ay nawawala. Nakaramdam ng hinala ang anak ni Mrs. Hee tungkol dito. Higit pa rito, si Shinwoo ang naging pinakamatalik niyang kaibigan. Sa daan pa uwi, nakita ni si Hee ang malungkot na mukha ng anak kaya pinaalalahanan niya ito.
Palagi niyang sinasabi na dapat bigyang pansin ng anak ang kanyang itsura tuwing lalabas. Pagkarinig noon, nagbago ang ekspresyon ng bata at naging mas masigla. Lagi siyang pinapayuhan ng ina na kailangang namumukod tangi saan man siya pumunta. Ikinuwento ni Sihi na noong siya'y nasa paaralan pa, iniisip niyang mamamatay siya kapag hindi siya nakakuha ng unang pwesto. Ngunit hanggang ngayon, buhay pa rin siya dahil kailanman ay hindi niya nawala ang pagiging numero 1. Mabilis na nagtungo si Eldo upang hanapin si Yang Jun. Pagkatapos, dumiretso siya sa kanyang tiyo na si Jung at ibinalita ang tungkol sa kaibigan niyang si Shinwoo. May balitang nasa mental hospital daw ito. Ngunit sabi naman ng iba, siya'y nawawala. Gayunpaman, taimtim niyang hiniling na sana ay nasa mabuting kalagayan si Shinwoo. Nang marinig iyon, sinabi ni Jung sa kanyang pamangkin na umuwi na. Kinagabihan, nagtungo ang grupo ni Hiyon sa isang kainan malapit sa tabing dagat. Tinanong sila ng may-ari kung nasaan si Tae-sik, ngunit walang sumagot. Pagkatapos, inanyayahan niya ang lahat na pumasok upang makapag-usap. Sa loob, nakipagbuno si Eldo sa isang matabang lalaki. Naisa nang tumanggi ni Hiyon pero pinilit siya nitong tanggapin. Pagkatapos, dinala niya ang lahat upang ipakilala sa kanyang mga tauhan at iniutos na alagaan mabuti ang mga bata. Pagkatapos, pinasok nila ang lahat sa isang bakanteng container. Bago pa man may makaintindi sa nangyayari, ikinandado na nila ang pinto. Buti na lamang at may dalang taser si Ju-an kaya napabagsak niya ang isa sa mga tao sa labas. Kasabay nito, dumating ang grupo ng mga human traffickers. Nang makita yon, mabilis na tumakas ang lahat mula sa kanilang habol. Nagkubli sina Ju-an at Somi sa isang container at nakita ang mga paputok. Nagbigay hudyat si Ju-an kay Somi na akitin sila doon at siya na ang magpapailaw ng paputok. Nang dumating sila, nagkalat ang paputok at nagdulot ito ng takot at pagkataranta. Sinamantala nilang pagkakataon upang nakawin ang sasakyan ng mga yon. Samantala, naglalakad mag-isa si Hiyon nang tutukan siya ng baril ni Jung. Nilait siya nito bilang isang walang kwentang basura. Agad na kinuha ni Hiyon ang magasin mula sa kamay niya at nagsuntukan sila. Pagkaraan ng ilang saglit na laban, nakuha rin niya ang baril at nilagyan ng bala. Gayunman, hindi niya ito itinira kay Jung kundi pinaputok lamang niya sa container. Bilang babala, at nang makita ang kanyang mga kasama na susundo sa kanya, mabilis siyang sumakay sa sasakyan at nakatakas ng ligtas ang buong grupo. Kinabukasan, pinatugtog ni Hiyon ang recording na nakuha niya sa safe upang marinig ng lahat. Nandoon ang mga kumpisal ng mga taong nag-ampon sa kanila. Iniwan nila ang mga bata hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil itinuring nilang mga depektibong produkto ang mga ito at basta na lamang ibinalik ng walang habag. Nais talagang alamin ni Hiyon ang katotohanan kung bakit ganoon sila katindi sa pagpatay sa mga inampon nilang bata. Lalo na ang tunay na pagkakakilanlan ng pinuno ng organisasyon. Ang taong hindi natagpuan ni Uncle Tae-sik sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng mga file na inimbestigahan at nakalap ni Uncle Tae-sik, may litrato ng isang VIP na miyembro na laging may suot na kwintas sa kamay. Biglang naalala ni Somi na nakita na niya yon noon. Siya pala ang prinsipal ng elementarya at siya ring adoptive father ni Somi. Lagi itong may dalang kwintas sa kamay. Ginamit niya ang kwintas na ito upang hipnotisin si Somi at molestyahin siya. Pagkatapos, tinext siya ng kanyang adoptive father upang dukutin siya. Agad na kumilos ang lahat upang sundan si Chulsu. Matapos itong kumain at uminom ng sapat, nilapitan siya ni Hiyon. Tinanong niya ito kung naghahanap ba siya ng driver at iniabot ang kanyang business card. Pagkatapos, siya mismo ang nagmaneho pa uwi habang sina Shoksu at Somi ay sumunod mula sa likuran. Pagdating nila, bigla itong humiling na makita ang lisensya ni Hiyon sa pagmamaneho. Paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa tunay niyang edad at inalok siyang magpunta sa bahay nito para magkape. Sumagot si Hiyon na lubha siyang nangangailangan ng pera at handa siyang gumawa ng kahit ano basta't may kapalit na pera. Ngunit sinabi rin niyang may kakilala siyang mas magugustuhan nito kahit na menor de edad pa. Pagkarinig noon, naging sabik ito at inutusan si Hiyon na tawagan ang naturang bata. Dahil siya mismo ay mahilig sa mga bata. Doon naman, nagkunwari si Ju-an bilang isang prostitute bilang paghahanda upang paglingkuran si Mr. Chulsu. Nagpunta siya sa bahay nito at pinindot ang doorbell. Nang makita yon, sabik na sabik ang matandang lalaki na pagbuksan at papasukin ang kanyang biktima. Pagkapasok pa lang, agad na sinimulan ng manyakis na ito na kapkapan si Ju-an. Hindi na niya napigilan ang sarili kaya sinuntok niya ang manyakis. Sa sandaling iyon, biglang pumasok din sina Somi at ang kanyang grupo. Itinutok ni Somi ang baril sa kanya at pinilit siyang lumuhod. Agad siyang bumalik upang hanapin sila, ngunit bigo. Galit na tinanong ni Somi kung nasaan si Mrs. Jongmi. Noon lamang niya napagtanto na si Somi pala ang adoptive daughter na kanyang itinakwil maraming taon na ang nakararaan. Ngumiti siya ng kakaiba at pinuri si Somi sa kanyang kagandahan. Ngunit walang pag-aalinlangan, sinampal niya ang walang hiyang lalaki sa mukha. Itinutok niya ang baril sa ulo nito at iginiit na sabihin kung nasaan si Mrs. Jongmi. Nangangatog itong sumagot na umuwi raw sa bahay ng kanyang mga magulang si Jongmi, ngunit sigurado si Somi na kasinungalingan iyon. Tinakot niya itong ilalabas ang mga sensitibong litrato mula sa kanyang telepono kung hindi niya sasabihin ang totoo. Ipinatugtog din ni Hiyon ang isang audio recording kung saan umamin itong mahilig siya sa mga menor de edad. Sa puntong iyon, inamin niyang nasa isang mental hospital si Mrs. Jongmi. Ipinaliwanag niyang nabaliw ito kaya niya ipinakulong doon. Nang marinig umano ni Jongmi na nawawala si Somi, hinanap niya ito kung saan-saan at tuluyang nagkaroon ng mental breakdown. Umamin din siya na ang taong gustong pumatay kay Somi noon ay hindi si Mrs. Jongmi, kundi siya mismo.
Lumabas na ginamit ni Mr. Chul Su ang telepono ng kanyang asawa noon. Siya ang nag-text kay Somi na lumabas at saka ipinadukot siya dahil hindi pumayag si Woo Yeon. Matapos malaman ang katotohanan, hindi na nakapigil si Somi at nagpaputok siya. Galit na galit ang dalaga sa kanyang adoptive father na iniwan siya. Ngunit lumabas na pagpaparamdam lang ang putok upang takutin ang ama ni Chul Su. Nagulat din ang kaibigan niyang si Ju An na nasa labas dahil sa malakas na putok. Agad pagkatapos noon, nagpadala ng tao ang pulisya para magsiyasat. Sa gitna ng taranta, biglang napansin ni Hyeon ang isang VIP card sa drawer ng mesa ni Chul Su. Mabilis niya itong tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng card. Ngunit natakot itong magsabi dahil kung gagawin niya, agad siyang papatayin ng mga human trafficker. Sa labas, inutusan ni Ju An ang lahat na umalis kaagad dahil papalapit na ang pulisya. Habang patakbo siyang lumabas ng pinto upang makatakas, nasalubong niya ang mga human trafficker. Gaya ng inaasahan, agad siyang binugbog ng mga ito. Nang makapasok ang mga trafficker, si Chul Su na lamang ang naiwan. Kahit nagmakaawa ito, hindi siya pinansin ni Jong. Malamig niyang kinuha ang isang karayom at saka pinatay ito. Para kay Jong, masyado pang magaan ang kamatayan para sa tulad ni Chul Su. Sa parehong oras, may iba pang naintriga tungkol sa kaso ni Suna. Ngunit hindi nagtagal, nadiskubre rin ang grupo ni Hyeon kaya napilitan silang tumakas agad. Mula sa bubungan, nakita sila ni Jong at agad nagpaputok ng baril. Subalit walang tinamaan ni isa sa kanyang mga bala. Dahil palibot-libot ang mga human trafficker, napilitan si Hyeon na magpaputok upang ipagtanggol ang sarili. Kasabay nito, sina Seok-su at Somi ay nakaharap sa isa pang grupo. Nagkaisa silang dalawa upang labanan ang bawat isa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin sa pagpapaputok si Jung laban kay Hyeon. Wala nang nagawa si Hyeon kundi magtago sa sulok upang umiwas sa panganib. Sa sandaling akala'y katapusan na niya, dumating ang pulisya sa tamang oras. Agad siyang lumabas upang maakit ang atensyon ng pulisya, dahilan upang hindi makakilos si Jung. Ngunit bago pa man siya lapitan ng pulisya, bigla siyang hinila ng kanyang mga kasamahan. Laking gulat nila nang matapos ang insidente, si Jung mismo ang nagulat ng sitwasyon kay Sihi. Sa narinig, iniutos ni Sihi na hulihin ng buhay si Hyeon. Lumabas na si Sihi pala ang nasa likod ng pagpatumba kay Hyeon. Samantala, dinala ni Hyeon ang lahat sa isang abandonadong bahay para pansamantalang manatili. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kapatid dahil hindi niya mahanapan ng mas maayos na lugar. Ngunit sinabi ng lahat na napakaganda na ng lugar na iyon para sa mga taong itinakwil gaya nila. Agad nilang nilinis ang paligid at sa loob ng ilang sandali, mayroon na silang matutulugan. Doon, biglang tinanong ni Seok-su si Hyeon kung anong klaseng tao ang kanyang mga magulang. Iniisip niyang sa mga magulang na nagtakwil ng anak, marahil may isa pa ring mabuting tao, gaya ng ina ni Somi. Sa narinig, medyo nalungkot si Hyeon at ibinunyag na mayroon din siyang mapagmahal na ina. Ngunit lulong ito sa pagkamit ng mga parangal. Samantala, ang anak ni Sihi ay nagtungo sa bahay ni Minju upang magtanong tungkol sa kaibigan niyang si Shinwoo. Nang malaman niyang may inampon itong bagong bata, bigla itong napaiyak at nagkunwaring malungkot dahil hindi niya mahanap ang kanyang masunuring anak. Walang hiya itong nagsabing hinahanap pa rin ng pamilya si Shinwoo, ngunit wala pa ring balita. Kinabukasan, dumating ang pulisya upang magsiyasat sa dating tinitirhan ni Hyeon. Doon, natagpuan ni Inspector Choi ang isang souvenir na litrato ni Hyeon at ng grupo ni Tae-sik. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa tauhan na natagpuan na ang may-ari ng teleponong sangkot sa aksidente. Ang pangalan nito ay Tae-sik. Natanggap ni Inspector Choi ang litrato ni Tae-sik at inihambing sa taong nasa larawan. Napagtanto niyang si Tae-sik na ang taong iyon. Samantala, pinag-iisipan ng grupo ni Hyeon kung ano ang gamit ng VIP card ni Mr. Chul Su. Hindi nila alam kung paano ito gagamitin. Sa parehong oras, nakatanggap sila ng balitang patay na si Mr. Chul Su sa kanyang apartment. Nakakuha ang pulisya ng CCTV footage kung saan makikitang pumasok ang mga tauhan ni Hyeon sa bahay niya. Dahil dito, bigla silang napasabak sa panik ng mapagbintangang suspect sa pagpatay kay Chul Su. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Chul Su. Ang tumatawag ay ang kanyang asawa. Agad itong sinagot ni Somi at tinawag ang pangalan ng kanyang ina. Ngunit umiiyak si Jongmi at nagkunwaring hindi kilala si Somi. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayos lang siya, kaya't huwag na siyang dalawin ngayong linggo. Ngunit kung pupunta ang asawa niya, huwag isasama ang anak. Abala raw siya sa paghahanda para sa audition. Kapag nakalabas na siya sa ospital, sasama raw siya sa audition ng kanyang anak. Sa narinig, labis na naantig si Somi at hindi napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Sa oras na yon, kunwari tumawag pa rin si Mrs. Jongmi sa kanyang asawa upang maiwasan ang mga mata ni Jong. Ngunit agad ding napagtanto ni Jong na si Somi ang nasa kabilang linya, kaya't lumapit siya at bumulong ng makahulugang salita. Tinanong ni Jong kung iniisip ba ni Jongmi na hindi darating ang kanyang anak. Pagkarinig noon, bigla siyang natakot at mahigpit na niyakap ang kanyang telepono, pinipigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Samantala, matapos mag-isip sandali, sinabi ni Hyeon sa lahat na hanapin si ina ni Somi. Baka alam niya kung paano gamitin ang VIP card ni Mr. Chul Su. Sa kabilang banda, pumunta si Mrs. Sihi sa simbahan upang makipagkita sa isang babae. Nangangailangan ito ng isang bata sapagkat hindi siya makapagdalang tao, at ang gusto niya ay isang anak na may talento kagaya ng anak ni Mrs. Sihi. Kinagabihan, pumasok ang grupo ni Hyeon sa mental hospital upang hanapin ang ina ni Somi, ngunit hindi sila nakapasok pa dahil may nakasarang pinto. Nang aalis na sana si Hyeon, nasalubong niya ang nurse. Subalit pagkarinig sa kanya, agad itong humugot ng kutsilyo at inatake sila ni Seok-su.
Matapos nilang mapabagsak ang NARS, nakita niya ang sinulid sa ulo ng kanyang bayaw. Naghiwalay ang dalawa upang labanan ang mga ito at makahanap ng daan ng pagtakas. Samantala, sinubukan nilang magbigay ng oras para kina Sumi at Ju-an upang matagpuan si Mrs. Jong-mi. Pagkaraan ng mahabang paghahanap, natagpuan ni Sumi at Ju-an ang kanyang silid. Dahil isa lang ang gwardiya, mabilis nila itong natalo. Muling yakap ni Sumi ang kanyang ina nang may matinding damdamin. Pagkaraan ng mahabang pagkakahiwalay, humingi siya ng tawad dahil inakala niyang iniwan siya ng kanyang ina. Dito, tinanong din ni Sumi kung bakit itinago ni Jong-mi ang katotohanang ampon siya. Sumagot si Jong-mi na mula noong una pa lamang nilang pagkikita, itinuring na niya si Sumi bilang tunay na anak. Kaya't anuman ang sabihin ng iba, anak pa rin niya si Sumi. Patuloy namang nagtanong si Sumi kung binili ba siya gamit ang pera at kung alam ba niya kung ano ang gamit ng VIP card na yon. Napaluha si Jong-mi at paulit-ulit na itinanggi, sinasabing wala siyang alam. Ayaw niyang ipagsabi dahil lalong malalagay sa panganib si Sumi. Pinayuhan niya ang anak na huwag lalapit sa mga human traffickers at huwag subukang alamin pa ang iba. Dinala na ni Sumi ang kanyang ina upang tumakas. Ngunit bago sila makalayo, biglang lumitaw ang dalawang NARS na umatake sa kanila. Mas malakas ang dalawang ito kaysa sa inaasahan ni Sumi at Ju-an. Napilitan si Ju-an na gamitin ang stone gun upang mapabagsak ang isa, habang natalo naman ni Sumi ang isa pang NARS sa tulong ng kanyang ina. Dumating rin ang grupo ng human trafficking. Hindi na makasama ni Jong-mi ang grupo, kaya't sinabi niya sa kanila na mauna na silang tumakas. At siya na mismo ang nanatili upang hadlangan ang mga kriminal. Sa kabilang banda, bugbog sarado sina Hyeon at Seok-soo kay Jong. Matapos ang ilang minuto ng pambubugbog, nakabawi rin sila at sa maayos na koordinasyon ni Jong-yeon at Seok-soo, napilayan nila si Jong. Paparating na rin ang mga tauhan ni Jong kaya't napilitan sina Hyeon at Seok-soo na tumalon sa bintana para makatakas. Sa labas, nagkita sila ng hindi inaasahan kina Sumi at Ju-an na tumatakbo rin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila nailigtas si Mrs. Jong-mi. Bumalik si Jong sa bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nag-aalala si Mrs. Sihi nang makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan. Palagi niyang sinasabi na si Jong ang kanyang pinakamamahal na anak. Lumabas na si Jong ay isa ring ulila. Pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina matapos siyang ipanganak. Pagkaraan, nagbayad ng kaparusahan ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagkakabilanggo. Dahil dito, palaging pinupuna at hinuhusgahan si Jong ng kanyang mga kaibigan dahil sa istorya ng kanyang pamilya. Hanggang isang araw, bigla siyang dinalaw ni Mrs. Sihi. Doon, inalok niya si Jong na ampunin. Mula noon, nagtrabaho siya sa ilalim ng utos ni Mrs. Sihi. Gayunman, hindi niya kailanman tinawag itong ina. Sa kabilang panig, bumalik na ang lahat sa kanilang base. Pinayuhan ni Ju-an ang lahat na huwag masyadong mag-alala at maghintay ng may pasensya. Bago pa sila umalis, nailagay niya agad ang isang locator sa kanilang sasakyan. Dahil dito, malalaman nila kung saan sila nag-ooperate. Samantala, sa panig ng pulisya, tinitigan ni Inspector Choi ang larawan ng grupo ni Hyeon at napansin niya ang isang batang lalaki na kamukha ng anak ni Congressman Kang Man. Ang nakapagtataka, naiulat na patay na ito ilang taon na ang nakalipas. Kinumpirma ng pamilya na nagpakamatay ang kanilang anak dahil sa karahasang nararanasan sa paaralan. Ngunit nang magsiyasat si Inspector Choi sa paaralan, nalaman niyang hindi siya kailanman naging biktima ng pang-aabuso. Sa kabilang banda, nagtungo naman ang grupo ni Hyeon sa base ng human trafficking gang. 7 oras na silang nagmamasid ngunit wala silang nakikitang galaw. Nang dumilim na ang langit, biglang dumating ang napakaraming sasakyan. Naunawaan ng lahat na ang VIP card ang susi upang makapasok. Kaagad, nagbihis bilang VIP guest sina Hyeon at Seok-soo at mahinahong pumasok. Ang iba namang naiwan sa labas ay nagmamasid gamit ang mga nakatabong kamera. Bago makilahok, lahat ay pinasuot ng maskara. Pagkakita nila mismo, napagtanto nilang isang auction ng mga sanggol ang nagaganap. Ipinakita nila ang isang sanggol na umano'y isinilang sa pamamagitan ng surrogate mother. Maganda ang pinagmulan ng mga magulang. Ang ama ay maagang nagtapos sa High School of Science at siya ang pinakabatang tinanggap sa Stanford Engineering. At ang ina naman ay isang estudyante ng medisina sa Seoul National University. Ang genes nito ay kabilang sa top 1% na pinakamahusay. Nagsimula ang presyuhan sa $250,000. Kung sakaling may depekto ang bata, ibabalik ang pera hanggang sa mag-18 taong gulang ito. Nagpatuloy ang subasta at mabilis na tumaas ang presyo. Pagkaraan ng ilang sandali, may nakasara sa presyong higit $500,000. Isa-isa ring in-auction ang ibang mga bata. May ilang batang nabili ng halos $1,000,000. Sa pag-alam ng lahat sa katotohanan ito, labis silang nabigla sa kalupitan ng ganitong gawain. Kinailangang tumakbo ni Hyeon papunta sa banyo para magsuka dahil sa kaisipang kasama niya ang mga nakakadiring tao roon. Paglabas niya, nakasalubong niya si Sihi. Pakiramdam niya ay pamilyar ang anyo ng taong iyon. Ngunit hindi niya makilala kung sino talaga siya. Ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Sihi ay dahil pumangalawa lang siya sa paligsahan sa Ingles. Palagi niyang inuutos sa anak niya na tapakan ang iba para marating ang tuktok. Lalong nagalit si Sihi nang makita niyang hindi iyon maintindihan ni Hyeon. Lalo pa niyang ikinagalit na binati pa nito ang kaibigang nakalampas sa kanya. Gusto niyang gawin ni Hyeon ang lahat para maging una. Pero walang konsepto si Hyeon ng pagtapak sa iba para magtagumpay. Para bang sinasadya niyang manatili sa ikalawang pwesto upang tahasang salungatin ang ideolohiya ng kanyang ina. Hindi nagtagal, lumipat ang pamilya nila sa bagong tirahan. Ipinagkaloob pa ng kanyang ama kay Sihi ang isang bagong bahay bilang pasasalamat sa mga nagdaang taon.
Ngunit ng gabing iyon din, nilagyan niya ng gamot ang kanyang asawa at walang habas na pinatay ito. Dahil lang sa pakiramdam ni si Hee na hindi sapat ang kanyang asawa ayon sa kanyang kagustuhan. Kasabay nito, lumabas si Hee-yeon at tinanong ang kanyang ina kung ano ang ginagawa niya. Nagulat siya ng kaunti ngunit kalmado pa rin hinila ang anak at dali-daling umalis. Pagbalik sa kasalukuyan, nagtungo si Inspector Choi kay Congressman Kang Man. Kahit pinipigilan siya ng mga tao roon, nagpumilit siyang makapasok. Doon, tinanong niya ang tungkol sa anak nito na sinasabing namatay 3 taon na ang nakaraan. Totoo bang patay na ito o hindi? Ipinakita ni Inspector Choi kay Kang Man ang isang litrato. Inamin nitong kamukha nga ng kanyang anak ang nasa larawan. Ngunit ayaw ni Kang Man na muling ungkatin ni Inspector Choi ang kanyang malungkot na nakaraan. Pagkatapos noon, nagalit si Kang Man at pinalaya si Inspector Choi. Samantala, sinimulan namang buuin ng lahat ang mga piraso ng palaisipan. Napagtanto ni Ju-an na kinuha ni Uncle Tae-sik ang trabahong may kinalaman sa mga batang pinabayaan na minana mula sa isang nakatataas. Sa prosesong iyon, nailigtas niya ang mga taong katulad nila. Tiyak ang grupo ni Hee-yeon na may mas mataas pang tao na nagbibigay ng direktiba sa nakatataas ni Tae-sik. Ang taong iyon ay hindi lang humahawak sa mga bata, kundi pati nakikisangkot sa pagbebenta ng mga ito sa mayayamang kliyente. Ang mga batang ito ay hindi mga ulila. Sila ay nilikha gamit ang mga donasyong semilya at itlog. Maging ang kanilang mga tunay na magulang ay walang kaalam-alam tungkol sa operasyong ito. Ayon kay Shoksu, tinatawag itong baby factory. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginawa rin ito ng mga Nazi upang lumikha ng perpektong mga jinn. Pagkatapos, pinanood nila ang video na nakunan sa loob ng auction house. Lubos silang nakatutok kay Mrs. Hee. Sunod, tiningnan nila ang talaan ng mga babaeng nag-donate ng itlog. Sa mga yon, isang partikular na babae ang kinainteresuhan ni Hee-yeon. Hindi nagtagal, sinundan ni Hee-yeon ang babaeng iyon sa isang bar. Kilala ito bilang isang mahusay na estudyante ng medisina. Pag-alis niya, sinundan siya ni Hee-yeon. Kinuha nito ang kanyang VIP card at ibinigay sa isang kasapi ng sindikato na agad siyang isinama. Kinabukasan, bumalik si Hee-yeon sa bar upang muling sundan ang babae. Habang nasa banyo ito, ninakaw ni Hee-yeon ang kanyang VIP card. Kaagad pagkatapos noon, siya naman ang nagbigay ng VIP card sa kasapi ng sindikato at umalis katulad ng ginawa ng babae. Hindi lang siya ang nasa loob ng sasakyan. Marami ring ibang mga babae ang kasama. Dinala silang lahat sa ospital kung saan sila ay magdodonate ng mga itlog. Ang mga babae ay pinaghiwa-hiwalay sa iba't ibang silid at kinuhaan ng dugo para sa pagsusuri. Samantala, nagtungo si Mr. Kang Man kay Mrs. Hee. Sa kanyang galit, kinumpronta niya ito kung bakit pumunta ang pulis sa kanya at tinanong kung buhay pa ang bata. Inamin ni si Hee na buhay pa nga ito. Isinisisi ni Kang Man kay si Hee ang lahat. Ngunit ginamit niya ito bilang hamon. Sinabi ni si Hee na kung malalaman ng mga tao na buhay pa ang anak ni Kang Man, magugulantang ang buong Korea sa balitang iyon. Malamig niyang idinugtong na kung gusto niyang mangyari iyon, maaari naman siyang magdemanda. Sa narinig na iyon, napilitan si Kang Man na pigilin ang kanyang galit. Pagkatapos, tinanong niyang muli si Hee kung ano ba talaga ang nais nito. Sumagot si Hee na ang nais niya ay ayusin ang kabuluhan sa mundong ito. At nais niyang palitan ang Diyos sa paglikha ng mga perpektong tao. Isang bagay na hindi nagawa ng Diyos nang likhain ang sangkatauhan. Hiniling ni si Hee na magmungkahi siya ng mga pagbabago sa ilang batas na may kaugnayan sa bioethic. At siya naman ang gagawa ng paraan upang maayos ang usaping may kaugnayan sa anak ni Kang Man. Samantala, tinurukan ng pampatulog ang mga babae para dalhin sila sa silid kung saan kukunin ang kanilang mga itlog. Sa kabilang panig, katatapos lang ni Hee-yeon makipagtunggali sa nurse at nagkunwaring siya yon. Sa parehong oras, dinala naman ni Jung-yeon si Yeon-jo, ang anak-anakan ni si Hee, doon. Gusto ni Mrs. Hee na gamitin ang mga itlog ng kanyang ampon upang lumikha ng isang mahusay na anak na kasinggaling ni Yeon-jo. Samantala, walang kaalam-alam ang babae sa panganib na kanyang kinahaharap. Sa kabilang panig, nadiskubre ng isang nurse na may nawawala. Bumalik siya sa silid at natagpuan ang kanyang kasamahang walang malay sa kama. Agad na pinatunog ang emergency bell upang hanapin ang nakatakas na babae. Nang malaman niyang nadiskubre na siya, mabilis na umalis si Hee-yeon. Sa labas, nakuha ni Ju-an ang plano ng gusali. Ipinakita niya kay Hee-yeon ang daan papunta sa server room upang makuha ang impormasyon. Pagkatapos, palihim na pumasok si Hee-yeon sa server room at isinaksak ang USB para kay Ju-an upang asikasuhin ito. Sa parehong oras, natuklasan ng sindikato ng human trafficking ang isang tracking device sa ilalim ng kanilang sasakyan. Agad nilang ipinaalam ito kay Jung-yeon. Sa pamamagitan ng nakaw na datos, natuklasan ni Ju-an ang listahan ng libu-libong nakarehistrong customer. Bukod pa rito, gumagawa sila ng perpektong bata sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mabuting DNA mula sa masama. Sa kabilang banda, matapos marinig ang balita, nalaman ni Jung-yeon na mayroong nanghihimasok sa gusali. Agad niyang iniutos na i-lockdown ang buong gusali at ipinaalam ito kay Mrs. Hee. Samantala, hinahanap naman ni Mrs. Hee ang pamilya ng pinakabatang pangulo ng Korea. Ang unang ginang ang siyang humiling kay Mrs. Hee na gumawa ng batang katulad ni Yeon-jo. Labis na mahal ng pangulo ang kanyang asawa kaya't hindi niya ito maiwan kahit na hindi ito maaaring magkaanak. Bukod pa rito, lubhang maapektuhan ang kanyang posisyon kung magdediborsyo siya. Nauunawaan ni Mrs. Hee ang hirap na pinagdadaanan ng mag-asawa. Nangako siyang tutulungan silang magkaanak. Bilang kapalit, nangako ang pangulo na gagawa ng pabor si Hee. Kapag naging maayos ang lahat, aalisin niya ang mga di kailangang regulasyon sa batas ng reproductive ethics. Sa kabilang panig, naghahanap si Hee-yeon ng paraan upang makatakas.
Nang makasalubong niya ang nurse, sinabi nitong dalhin ang bata sa loob ng kwarto para sa egg retrieval. Wala nang ibang nagawa si Hee-yeon kundi magpanggap na tunay na nurse. Lumabas na ang batang kukunan ng itlog ay si Yeonjo. Lubhang nagulat si Hee-yeon dahil napakabata pa ng batang ito. Samantala, inisip lamang ni Yeonjo na isa itong normal na medical check-up, kaya't kalmado siyang humiga sa kama para kuhanan ng sampol. Sa labas, nakilala agad ni Shin-woo ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling iyon, may kumatok na isa pang nurse, kaya't dali-daling lumabas si Hee-yeon. Biglang hindi na sila makontak kay Hee-yeon. Lubos itong nagdulot ng pagkabalisa sa lahat. Isiniwalat din ni Shin-woo na ang batang kaharap ng ate niyang si Hee-yeon ay kaklase niya. Sa mga sandaling ito, natuklasan ng mga human trafficker si Hee-yeon. Kaya't agad nila itong hinabol. Tumakbo si Hee-yeon papasok ng elevator, ngunit biglang nagkaroon ng error ang sistema at dinala siya nito sa isang lihim na silid. Dito nakatago ang lahat ng record ng mga batang nilikha nila. Nahahati ito sa dalawang uri, mga batang may mataas na IQ at mga batang itinapon o tinanggihan. Nandidiri si Hee-yeon sa kanyang nakita. Habang papasok pa siya, natuklasan niya ang mga produktong pinag-crossbreed nila. Ngunit napagtanto niyang nagkamali ang lahat ng inaakala niya, kaya lalo siyang nalito. Napilitan siyang dumaan sa vent para makatakas. Sa labas, nagpa siya si Shin-woo na tawagan si Yeonjo. Hindi niya ipinaliwanag ng malinaw ang lahat, ngunit nais niyang makipagkita kay Yeonjo sa labas. Kasabay nito, pinayuhan niya si Yeonjo na huwag sabihin ang tungkol dito kaninuman. Matapos buksan ang pinto, nakapasok si Jung at ang kanyang mga kasamahan sa lihim na silid. Gayunpaman, nakatakas si Hee-yeon sa tamang oras. Pagkatapos niyang makatakas, muling hinarang si Hee-yeon ng mga gwardiya at pinapunta siya sa lobby. Pinilit nilang alisin ng lahat ng empleyado ang kanilang maskara para makilala sila. Napansin ng manager na hindi tinanggal ni Hee-yeon ang kanyang maskara, kaya nilapitan siya upang tanungin. Agad niya itong sinuntok at kinuha ang kanyang baril. Hinostage niya ang manager at pinilit ang lahat na manatiling nakatayo. Subalit iniwan lang siya ni Jung at pinaputukan si Hee-yeon. Buti na lamang at mabilis na nakatakbo si Hee-yeon. Habang tumatakas, naisip niya kung sino ba ang makapagsusulat ng isang pabaya at walang kwentang suicide note. Patuloy siyang tumakbo at muling naligaw sa silid kanina. Dito, hindi nagamit ni Jung at ng kanyang mga tauhan ang kanilang baril dahil baka masira ang mga gamit, kaya't lahat sila ay lumipat sa kutsilyo upang siya ay habulin. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, tahimik na hinarap ni Hee-yeon ang bawat isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, biglang tinutukan siya ng baril ni Jung. Automatiko siyang lumaban. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito matalo. Pagkaraan, iniutos ni Jung na kalagkarin si Hee-yeon palabas. Ginamit ni Hee-yeon ang pagkakataong iyon upang palihim na ilagay ang isang time bomb sa tabi niya at mabilis na kinuha ang isang baril. Nang matuklasan ni Jung, huli na ang lahat. Sumabog ang bomba at nagpalipad sa lahat ng bagay sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mrs. Si-hee sa lugar. Pareho pang buhay si Jung at Hee-yeon ngunit kapwa sugatan ng malubha. Yumuko siya at bumulong sa tainga ni Hee-yeon, tinatanong kung ayos lang ang kanyang anak. Ngunit malamig niyang sinabi na dapat matagal nang namatay si Hee-yeon. Naluha na lamang si Hee-yeon nang matuklasan niyang ang lahat ng karumal-dumal na krimen ay kagagawa ng kanyang adoptive mother. Samantala, nanonood ang Pangulo ng isang programa sa telebisyon. Tinalakay nito ang pagbabagong gagawin sa Bioethics Act, na tinatawag din Child Trafficking Act. Higit sa 500,000 katao ang sumusuporta sa pagbebenta ng itlog at semilya. Naniniwala sila na makatutulong ito sa pag-unlad ng agham. Isang makabagong solusyon daw ito, lalo na't biglaang bumabagsak ang birth rate sa Korea. Ginamit pa nila bilang halimbawa ang Pangulo na naharap sa sitwasyong hindi magkaanak. Ngunit marami rin ang tumututol sa pagbabagong ito sa batas. Nagplano ang unang ginang na magpanggap na buntis upang linlangin ang publiko. Magsusuot siya ng belly pads o pipilitin ang sarili na tumaba habang hinihintay ipanganak ang bata. Naisip ng Pangulo kung ang surrogate mother ay anak na ba ni Mrs. Si-hee. Agad niya itong kinumpirma. Sinuri at napatunayan niyang napakatalino ng dalaga. Ngunit ang isang inang ibinibigay ang sariling anak sa iba ay may dala ring mga hindi inaasahang panganib. Samantala, bihag si Yeonjo ng grupo ni Somi. Paulit-ulit nilang sinasabi sa kanya na maghinahon. Tiniyak nilang hindi siya mapapahamak. Gusto nilang gamitin si Yeonjo bilang pantubos kay Hee-yeon na nakakulong sa loob. Kaagad nilang tinatext si Si-hee upang pag-usapan ang palitan. Kasalukuyang ikinukulong ni Si-hee si Hee-yeon sa bodega. Gusto ni Si-hee na tapusin ang buhay ni Hee-yeon sa parehong paraan na nakaligtas siya dati. Sa sandaling iyon, dumiretso sa loob ang grupo ni Somi. Inilabas ni Somi si Yeonjo bilang panakot at hiningi na pakawalan si Hee-yeon. Agad na pumayag si Si-hee na pakawalan si Hee-yeon dahil talagang kailangan niya si Yeonjo upang magdalang tao para sa presidente. Niyakap ni Si-hee si Yeonjo at kunwari nagpakita bilang isang mabuting ina. Sa parehong oras, nawala ng malay si Yeonjo. Kaya't agad na dinala ni Si-hee si Yeonjo pauwi. Masaya si Si-hee dahil hindi man lang nasaktan si Yeonjo. Dahil bukas ay kailangan niyang dalhin si Yeonjo upang makita ang asawa ng presidente. Sinabi ni Si-hee kay Jung-yeon na kapag nabuntis si Yeonjo, hindi na dapat siya palabasin. Pagkatapos ay umalis na si Si-hee at Jung-yeon. Pagkaalis nila ng silid, biglang iminulat ni Yeonjo ang kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng kanyang adoptive mother. Nasa kamay ni Yeonjo ang numero ni Juan. Iniwan ito sa kanya upang makontak niya kapag kailangan. Samantala, naibalik na ng lahat si Hee-yeon sa base. Malubha ang kanyang sugat. Nagtataka silang lahat kung ang babaeng nakita nila kanina ay ang adoptive mother ni Hee-yeon. Naisip ni Somi na totoo iyon dahil madalas panoorin ng kapatid ni Hee-yeon ang babaeng iyon sa TV.
Madalas itong may kakaibang kilos. Biglang nawalan ng malay si Hyun dahilan upang kabahan ang lahat. Agad na naisip ni Seok-soo si Dr. Park. Gusto niyang ipatawag ito ng lahat. Ngunit ayon kay Ju-an, hindi ito pupunta kung walang bayad. Kinabukasan, pumunta si Inspector Choi sa may-ari ng restaurant sa tabing dagat at tinanong siya tungkol sa mga taong nasa litrato, lalo na si Tae-sik. Agad niyang sinabi na hindi niya kilala si Tae-sik. Ngunit tiyak si Inspector Choi na nagsisinungaling siya. Sa panaginip ni Hyun, naalala niya si Sihi. Noong bata pa siya, palaging pinipilit siya ni Sihi na pigilin ang hininga sa ilalim ng tubig. Sa tuwing maaga siyang umaahon, muli siyang itinutulak ni Sihi pababa. Laging bumabagabag kay Hyun ang mga tagpong iyon. Sinuri ni Somi ang katawan ni Hyun at napansing sobrang init ng kanyang balat. Dahil dito, napilitan silang tumawag ng tulong kay Dr. Park dahil wala na silang ibang paraan. Sinabi ni Somi kay Ju-an na kailangan nilang gamitin ang perang iyon. Sinabi rin niyang dapat silang magpunta ng sabay sa simbahan. Ngunit ayaw ni Ju-an. Agad na sinermunan ni Somi si Ju-an sa pagiging duwag. Sabi niya, paano kung ang kanyang pag-aatubili ay magdulot ng panganib kay Hyun? Galit na sinabihan ni Ju-an si Somi na manahimik. Galit na sinabi ni Ju-an, hindi mo alam kung anong sakit ang tiniis ko. Sumigaw din si Somi sa inis. Paano ko hindi malalaman? Araw-araw kitang naririnig na umiiyak at sumisigaw. Lagi raw tinatawag ni Ju-an ang pangalan ng kanyang ama at isinisisi ang lahat sa kanyang sarili. Tinanong ni Somi si Ju-an kung patuloy ba siyang tumatakas dahil natatakot siya. Ngayon na raw ang oras para harapin ang lahat. Hindi na raw nag-iisa si Ju-an dahil may mga kasamahan na siya ngayon. Sabi ni Somi, sabay-sabay tayong pupunta sa simbahan. Sa oras na yon, nagising na si Yeonjol at nakahanda na si Sihi ng almusal para sa kanya. Sinabi ni Sihi na tiyak na natakot si Yeonjol kahapon. Pero simula ngayon, kukuha siya ng bodyguard kaya hindi na dapat mag-alala si Yeonjol. Ayon kay Sihi, mukhang nagkaroon ng maling pag-unawa ang mga bata tungkol sa kanya kagabi. Pinayuhan niya si Yeonjol na kumain na at maghanda para samahan siya sa isang lugar. Samantala, nakikipag-ugnayan na si Seok-soo kay Dr. Park. Nanghingi ito ng $5,000 kapalit ng paggagamot sa sugat ni Hyun. Pumayag si Seok-soo at nangakong babayaran siya pagkatapos. Ilang sandali lang, palihim nang pumasok ang lahat sa simbahan upang magnakaw ng pera. Doon, nakita ni Ju-an ang pangalawang litratong alaala ni Yeon-ki. Noong araw na yon, pumunta si Ju-an sa simbahan upang manalangin. Pag-alis niya, nasalubong niya si Yeon-ki. Hinawakan ni Yeon-ki ang kamay ni Ju-an at nagtanong, ano ang ipinagdasal mo? Hindi sumagot si Ju-an. Ibinunyag ni Yeon-ki na palagi siyang pumupunta roon upang ipanalangin na mas mapalapit siya kay Ju-an. Ilang araw matapos nito, muling nagtagpo sina Ju-an at Yeon-ki sa simbahan. Sa pagkakataong iyon, kusang hinawakan ni Ju-an ang kamay ni Yeon-ki at inamin na gusto rin niyang mapalapit sa kanya. Ngunit mumiti lang si Yeon-ki. Balik sa kasalukuyan, nabuksan na ng lahat ang kahadeyero. Biglang nakaramdam ng kaba si Ju-an kaya tumakbo palabas. Lahat sila ay sumunod upang tanungin siya kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya nagsalita. Samantala, dinala na ni Sihi si Yeonjol upang ipakilala sa asawa ng presidente. Doon, humingi ng permiso si Yeonjol na siya na ang magtimpla ng tsaa para sa lahat. Natuwa ang asawa ng presidente lalo kay Yeonjol. Tinanong niya si Sihi, mabuti ba ang kalusugan ni Yeonjol? Sinabi ni Sihi na nagsimula pa lang ang unang regla ni Yeonjol noong nakaraang taon. Kaya't hindi na dapat mag-alala ang asawa ng presidente. Pagkatapos nito, nais ng asawa ng presidente na makausap si Yeonjol ng pribado. Sinabi niya kay Yeonjol na kung hindi siya komportable, maaari pa rin siyang umatras ngayon. Ngunit sagot ni Yeonjol, ayos lang dahil iyon ang kanyang kagustuhan. At higit pa, iyon din ang nais ng kanyang ina. Gusto ni Yeonjol na maging kapaki-pakinabang na anak para sa kanyang ina. Samantala, tinahin na ni Dr. Park ang sugat ni Hyun. Kailangan pa niyang magpahinga dahil sobra ang dugong nawala. Binayaran siya ng lahat at nakiusap na huwag niyang ibunyag ang kanilang kinaroroonan kaninuman. Kasabay noon, binago ang Bioethics Act at naghihintay na lamang itong maipasa. Ngunit mariing tinutulan ito ng oposisyon. Hindi ito naiiba sa pagbubukas ng daan para sa hayagang human trafficking ng mga bata. Kinagabihan, dinala ni Sihi si Kangman upang ipakita kung saan siya lumilikha ng mga bata. Agad niyang winawasak ang mga hindi kanais-nais na embryo. Naniniwala si Sihi na binabago niya ang mundo sa ginagawa niya. Nais niyang lumikha ng mga batang may magagandang gen at i-edit ang mga ito. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang abalahin ang sinuman sa pagpapalaglag kapag lumaki na sila. Nahilo si Kangman sa nasaksihan niyang pag-abort ni Sihi sa mga embryo. Ngunit mumiti lamang ito nang may kasiyahan sa kanyang ginagawa. Kung may papasa ang mungkahing pagbabago sa batas, nais ng pastor na ipasa sa kanya ni Sihi ang lisensya para sa sperm at egg trading platform. Nais niyang magtayo ng adoption center. Pamamahalaan niya ang lahat mula sa pag-aampon hanggang sa pagpapalaglag ng mga bata sa isang lugar. Para kay Sihi, napakagandang ideya nito. Ipinangako niyang ibibigay ang lisensya ng negosyo. Samantala, nagkamalay na si Hyun. Ngunit hindi niya maalala ang mga nangyari. Ipinakita sa kanya ni Seok-soo ang text message na ipinadala ni Inspector Choi. Nais siyang makausap muli ni Inspector Choi. Nakita ni Hyun na malungkot si Ju-an kaya agad niya itong nilapitan. Inamin ni Ju-an na nais niyang maghiganti sa kanyang adoptive father. Ang kanyang adoptive father ang siyang nang abandona sa kanya at nanakit sa kanyang kaibigang si Yeon-ki. Ang kanyang adoptive father ay ang pastor na kasabwat ni Sihi sa negosyong may kinalaman sa mga bata. Nang malaman ito ni Hyun, nangako siyang tutulungan si Ju-an na matupad ang kanyang hangarin. Kinabukasan, muling nagtungo sa simbahan sina Somi at Seok-soo.
Sa pagkakataong ito, nais nilang maglagay ng nakatagong kamera sa kahon ng donasyon upang masubaybayan ang pastor. Bago sila umalis, iniwan ni Sumi ang isang sobre na nakapangalan kay Juan. Sa pamamagitan ng kamera, nakita nilang sinusuri ng pastor ang mga handog sa kahon. Tumigil ito nang makita ang sobreng nakapangalan kay Juan. Sa likod ng sobre, nakasulat na siya ang may kagagawa ng pagkamatay ni Juan. Tuluyan siyang nabaliw ng matuklasang hindi pa pala patay si Juan. Agad na nagtungo ang pastor at ang kanyang asawa sa isang babaeng mangkukulam na nagkunwaring si Hiyon. Humingi sila ng agimat upang tuluyang mamatay si Juan. Binigyan ni Hiyon ng agimat ang pastor at sinabing ilagay ito sa ilalim ng krus sa simbahan. Gagana lamang ang agimat kung mahaharangan nito ang mga dakilang Diyos. Pagkatapos, tumakbo palabas si Hiyon kasama ang kanyang mga kasamahan. Tinanong ni Hiyon si Juan kung anong relihiyon ang sinusunod ng pastor at ng kanyang asawa. Sinabi ni Juan na pera lamang ang sinusunod nila at hindi anumang relihiyon. Kinabukasan, nagsagawa ng panalangin ng pastor para kay Yunki, ang matalik na kaibigan ni Juan. Ipinagdasal din niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagpanggap siyang lumuha. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang babaeng mangkukulam na si Hiyon at ipinahayag na natagpuan na niya ang anak ng pastor. Tinanong ni Hiyon ang pastor kung nailagay na ba niya ang agimat sa ilalim ng krus. Sa narinig, agad siyang tinanong ng lahat tungkol sa agimat. Itinaas nila ang kanyang damit at nakita ang mga agimat sa loob. Wala nang nagawa ang pastor kundi tanggapin ito. Kasabay nito, dahan-dahang pumasok si Juan na nagpapanik sa lahat. Hindi pa rin makapaniwala ang pastor na buhay pa si Juan. Galit na galit siya. Gayunpaman, nagpanggap siyang masaya na makita muli si Juan. Agad niya itong niyakap. Ngunit tinanggihan ni Juan ang kanyang huwad na kilos. Kaagad pagkatapos nito, inihatid ng lahat palabas ang pastor at ang kanyang asawa. Sinuntok ni Juan ang pastor at sinabing gumagawa siya ng maruruming bagay kapalit ng pera. Tinawag siyang obsessed sa mga lalaki. Ang tagpong ito ay nagpabalik kay Juan ng alaala sa nakaraan. Noong panahong iyon, sinaktan din siya ng pastor sa parehong silid. Napadaan si Yunki at nasaksihan ang lahat. Kaagad pagkatapos, nilapitan siya ng pastor at tinanong kung totoong gusto niya si Juan. Walang pag-aalinlangan, tumango si Yunki bilang pagtanggap. Ngunit sinabi ng pastor na kung tunay na nais ni Yunki ang kaligayahan ni Juan, dapat itong lumayo dahil plano niyang gawing pastor si Juan. Ngunit kung ang isang pastor ay nagmamahal sa isang lalaki, hindi ito matatanggap ng Diyos. Hindi nagtagal, bigla na lamang namatay si Yunki. Nag-iwan si Yunki ng isang liham bago siya namatay. Palagi siyang may espesyal na damdamin para kay Juan. Ngunit napilitan siyang lisanin ang mundong ito. Doon lamang magiging masaya si Juan. Ngayon, sinisisi ng pastor si Juan sa lahat. Akala niya si Juan ang dahilan ng pagkamatay ni Yunki. Kung hindi sana siya nakasama ni Yunki, hindi ito mamamatay. Sa sobrang galit, sinuntok ni Juan ang pastor sa mukha. Muntik na rin niyang wakasan ang buhay nito. Nagmakaawa ang pastor, takot na takot, at humingi ng kapatawaran kapalit ng lahat ng perang mayroon siya. Doon lamang siya pinatawad ni Juan. Pagkatapos, umalis ang lahat dala ang isang malaking bag ng pera. Ang lahat ng iyon ay idodonate para sa pondo ng mga bata. Pagdating ni Jungyon, ang pastor at siya na lamang ang natira sa bakanteng kalakalan. Agad na tinawagan ni Jungyon si Sihi upang makausap ang pastor at ang babae. Ipinahayag ni Sihi na hindi niya ibibigay ang lisensya ng negosyo na binanggit ng pastor. Pagkababa ng tawag, sinaksak agad ni Jungyon ang pastor gamit ang kutsilyo. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa lugar kung saan pinatay ang pastor at ang kanyang asawa. Pinaghinalaan nilang ang kanilang anak na si Juan, na nawawala sa loob ng 2 taon, ang pumatay sa kanila. Sa pamamagitan ng kuha sa kamera, kinumpirma ng mga otoridad na may kasabwat si Juan. Ipinakalat nila ang mga litrato ng lahat ng miyembro ng grupo. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Shoksu nang makita ang kanyang anak sa TV. Agad niyang tinawagan ang asawa niyang si Kangman upang pag-usapan ito. Hindi sila makapaniwalang buhay pa si Shoksu. Agad namang tinawagan ni Kangman si Sihi. Sa sobrang galit, sinisi niya ito dahil hindi nito naayos ang tungkol kay Shoksu. Nangako si Sihi na siya mismo ang aayos ng lahat at ibinaba ang tawag. Si Inspector Choi naman ay nangongolekta ng ebidensya sa pinangyarihan. Hindi siya kumbinsido na si Juan ang may sala. Kung talagang maghihiganti si Juan, dapat ay may malinaw siyang plano. Pero sa sobrang gulo ng eksena, halatang walang plano si Juan. Sa oras na yon, dumating ang isa pang unit ng investigasyon. Inihayag nila na sila na ang hahawak ng kaso. Kinumpirma ng ibang pulis na ito ay isang kaso ng sunod-sunod na pagpatay. May utos mula sa nakakataas na ilipat ang kaso sa ibang lugar. Samantala, nakikipagkita si Sihi sa hepe ng pulisya. Siya rin ay isa sa mga dating bumibili ng bata mula sa kanya. Ibinunyag ng hepe na sinusubukan ni Inspector Choi na hukayin ang lahat ng katotohanan. Hindi gaanong nag-alala si Sihi dahil tiwala siyang kaya niyang harapin si Inspector Choi anumang oras. Hindi niya kailangan ng pulisya para imbestigahan ang kaso ni Juan. At hindi rin niya kailangan na patunayan ng pulis kung buhay pa ba ang anak ni Kangman. Sa halip, gusto niyang siya mismo ang wasakin ang lahat sa sarili niyang paraan. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag mula kay Inspector Choi ang grupo ni Hiyon. Walang naglakas loob na sagutin dahil hindi pa rin sila tiwala sa kanya. Nag-iwan ng mensahe si Inspector Choi na alam niyang hindi sila ang may sala. Gusto niyang tulungan silang imbestigahan ang kasong ito. Matagal itong pinag-isipan ni Hiyon. Sinabi niya sa sarili na kailangan nilang pagkatiwalaan si Inspector Choi dahil wala na silang ibang mapagpipilian. Kinagabihan, nagdesisyon si Hiyon na makipagkita kay Inspector Choi sa estasyon ng subway. Pagdating niya roon, iniwan niya ang bag at agad na umalis.
Nasa loob ang mga file ng mga batang itinapon tulad niya. Nagpadala rin si Hyeon ng recording kay Inspector Choi. Naroon ang boses ni Kang Man na nagpapatunay na gusto niyang alisin ang kanyang ampon na anak. 17 taon na ang nakararaan, ginamit niya ang dahilan na depektibo ang produkto. Ang biglaang paglitaw ng impormasyon tungkol sa mga itinapong bata ay nagdulot ng malaking gulo. Ang mga dating customer na nagsauli ng produkto ay nagpuntahan kay Sihi para magpaliwanag. Lumalabas na ang mga kasong nangyari kay Cheonso at sa pastor ay pawang may kinalaman sa mga itinapong bata. Ayaw ng mga tao na sila ang susunod na mabiktima. Pinayuhan sila ni Sihi na magtiwala sa kanya. Ayon kay Sihi, 1% lamang sa lahat ng batang hinawakan niya ang bumalik mula sa pagkakalimutan. Pinagtibay pa niya na kung biglang lumitaw ang anak ng mga taong naroroon, babayaran niya sila ng tig 10 bilyong won. Noon lamang sila nakaramdam ng kapanatagan. Kinabukasan, pumunta si Inspector Choi kay Kang Man. Pinatugtog niya ang recording kung saan inaamin nitong gusto niyang alisin ang anak. Giit ni Kang Man, gawa-gawa lang iyon ng lie at peke ang boses. Dagdag pa niya, patay na ang kanyang anak. Pero naniniwala pa rin si Inspector Choi na buhay ito. Sinabi ni Kang Man na kung totoo ngang buhay ang anak niya, hiling niyang dalhin ito kay Inspector Choi. Gusto rin niyang muling makita ang anak niya. Dagdag pa niya, kung matagpuan mo ang anak ko, ako muna ang dapat makakita sa kanya. Nilapitan siya ng mga reporter para liwanagin ang issue. Muling nagkunwari si Kang Man at lumuhod sa harap ng lahat para magmakaawa. Inamin niyang hindi siya naging mabuting ama kaya lumayas ang kanyang anak. Nakiusap siyang tigilan na ang paggulo at huwag nang pahirapan pa ang kanyang anak. Pareho silang nagpatulo ng huwad na luha. Nakita ito ni Sihi at pinagtawanan ang pag-arte ni Kang Man. Inutusan niya si Jungyeon na ikalat ang balitang gusto ni Kang Man na hanapin at patayin ang kanyang anak. May plano si Sihi. Itutulak niya ang lahat ng sisi kay Kang Man. Samantala, nadiskubre ng mga kasamahan ni Inspector Choi na nasa kanya ang mga file ng itinapong mga bata. Habang wala si Inspector Choi, kinuhanan nila ito ng litrato. Pagkatapos, ipinadala kay Jungyeon. Sa araw na yon, nakatakda namang dalhin si Yeonjol para magdalang tao. Tinanong ni Yeonjol si Jungyeon kung itatapon ba siya pagkatapos niyang manganak. Tinanong din niya kung hindi ba siya natatakot na iwan siya ng ina. Walang sinagot si Jungyeon at tila iniwang hungkag ang isip. Samantala, pumunta si Kang Man sa isang gang. Humingi siya ng tulong upang hanapin ang kanyang anak. Bukod pa rito, gusto rin niyang ipapatay ito. Hindi nagtagal, natunto nila ang pinagtataguan ni Hyeon at ng kanyang mga kasamahan. Nangako si Kang Man na babayaran sila ng 200 milyong won kung maayos nilang matatapos ang lahat. Agad na gumalaw ang grupo. Sa oras na ito, palihim ding nagmamanman si Inspector Choi mula sa likuran. Nakatanggap naman ng mensahe si Hyeon mula kay Yeonjol na humihingi ng tulong. Kaya agad siyang umalis mag-isa, iniwan ang iba. Maya-maya, hinarang ni Hyeon ang sasakyang lulan si Yeonjol. Madali niyang napabagsak ang driver upang mailigtas si Yeonjol. Samantala, hinihintay ng mga doktor ang pagdating ni Yeonjol. Tinawagan nila ang driver pero hindi ito makontak. Nag-text si Inspector Choi kay Hyeon at ibinunyag na papunta si Kang Man sa kanilang base. Mukhang alam na nila kung saan sila nakatago. Agad na tinawagan ni Hyeon si Seok-soo at inutusan ang lahat na mabilis na lumikas. Kasabay nito, palihim na sinusundan ni Jungyeon si Inspector Choi. Nauna nang naglagay si Jungyeon ng bomba sa kanyang kotse. Pagkatapos ay pinindot ni Jungyeon ang switch at sumabog ang sasakyan ni Inspector Choi. Samantala, dumating na ang grupo at si Kang Man sa kampo. Nagmamadali silang sumugod bago pa man makalabas ang lahat. Kahit buong lakas ang paglaban ng mga tao, hindi sila nakatakas. Isa-isa silang madaling nabihat. Pagkatapos ng lahat, lumitaw si Kang Man. Agad niyang tinanong si Seok-soo kung bakit ito buhay pa. Bakit daw siya tinorture ni Seok-soo mula simula hanggang dulo? Minura at nilait ni Kang Man si Seok-soo ng matindi. Pinili ni Seok-soo na manahimik ngunit hindi siya tinantanan ni Kang Man. Maging ang mga kaibigan ni Seok-soo ay tinakot din niyang papatayin. Doon lamang sinabi ni Seok-soo ang gusto ni Kang Man. Pagkatapos ay nakiusap si Seok-soo na patawarin ang kanyang mga kaibigan. Handa siyang mamatay para sa kanila. Nang marinig iyon, itinapon ni Kang Man ang kutsilyo sa harap ni Seok-soo. Samantala, pinipigilan siya ni Na-so-mi at Ju-an na gawin yon. Ngunit kinuha ni Seok-soo ang kutsilyo at biglang ginawang hostage si Kang Man. Dahil doon, pinalaya ng grupo si Na-so-mi at Ju-an. Ngunit hindi sapat ang mga aksyong iyon para mapawi ang galit ni Seok-soo. Naisa na niyang saksakin si Kang Man. Biglang nagpaputok mula sa itaas si Jungyeon. Hindi rin nakalimutang patayin si Kang Man. Pagdating ni Hyeon, huli na ang lahat. Bumagsak si Seok-soo sa mga bisig ng lahat. Nais lamang niyang makapagpaalam bago tuluyang pumanaw. Kasabay nito, ibinuhos ng mga tauhan ni Jungyeon ang napakaraming gasolina sa paligid. Ikinandado nila ang pinto para walang makatakas. Malamig na sinindihan ni Jungyeon ang apoy upang sunugin ang lahat ng tao sa loob. Sa gitna ng usok at apoy, biglang lumitaw si Uncle Tae-sik upang iligtas ang lahat. Nagulat si Hyeon nang makita si Tae-sik. Lumalabas na buhay pa pala ito matapos ang aksidente noon. Nakalabas siya ng sasakyan bago ito sumabog. Habang nagpapagamot sa ospital, nakita ni Tae-sik sa TV ang kanyang mga apo. Alam niyang nasa panganib ang lahat kaya narito siya. Agad niyang inilabas ang lahat mula sa apoy. Natuklasan ito ni Jungyeon at ng kanyang grupo, ngunit hindi sila makaputok dahil naroon si Yeonjol sa loob ng sasakyan. Pag-uwi nila, pinagalitan ni Sihi si Jungyeon dahil sinira nito ang lahat. Inutusan niya si Jungyeon na ayusin si Yeonjol sa susunod na pagkakataon. Walang nagawa si Jungyeon kundi sumunod. Humingi ng tawad si Tae-sik kay Hyeon dahil nahuli siya ng dahilan upang mawala si Seok-soo.
Ngunit inako ni Hyun ang lahat ng kasalanan. Hindi raw niya natupad ang pangakong aalagaan ng lahat. Labis ang sakit na nadama niya sa pagkamatay ni Seok-soo. Kinabukasan, iniulat ng TV station ang pagkamatay ni Kang Man at 5 pang iba sa insidente. Muli na namang ibinaling ng pulisya ang pansin kay Hyun at sa lahat. Noon lamang nalaman ng unang ginang na miyembro pala si Kang Man ng grupong sangkot sa pag-aampon at human trafficking. Naisip niya na hindi masyadong mahigpit ang kanilang sikreto. Dahil dito, nag-alinlangan siya kung dapat pa ba siyang sumali. Ngunit para kay Sihi, mabuti na rin ang pagkamatay ni Kang Man. Dahil siya lamang ang nakakaalam na nagkita sila ng unang ginang para pag-usapan ang pag-aampon. Pinayuhan ni Sihi ang unang ginang na huwag mag-alala dahil mula ngayon, wala nang makakaalam ng kanyang kaugnayan sa grupo. Sa oras na yon, nais ni Tae-sik na makalayo ng ligtas sina Hyun at ang lahat. Siya na lamang ang mananatili. Ngunit tumanggi si Hyun. Nais niyang tapusin ang lahat mismo. Higit pa rito, nais niyang tuparin ang pangako niyang poprotektahan ang lahat hanggang sa huli. Hahayaan niyang makapunta sila kahit saan at magkaroon ng malayang pamumuhay. Kinabukasan, nagtungo sina Tae-sik at ang lahat kay Dr. Park. Doon, naghanda na ito ng maraming armas para sa kanila. Mula sa magagaan hanggang sa mabibigat na baril. Samantala, tumanggap ng liham ang mga kasapi ng Child Trafficking Association mula kay Sihi. Ipinahayag niya na may depekto ang mga genes ng kanilang mga anak. Tinanong niya kung nais ba nilang isauli ang mga ito o magpa-refund. Nasabik ang lahat sa impormasyong ito. Gusto nilang mag-refund. Ngunit mayroon ding ilang hindi handang isauli ang kanilang mga anak dahil sa labis na pagmamahal. Inutusan ni Sihi si Jungyeon na hanapan ng paraan upang pilitin ang mga hindi sumasali sa refund. Kasabay nito, ipinag-utos din niyang ayusin agad ni Jungyeon si Yeonjol. Sa labas, natalo ni Tae-sik ang isang gwardiya at kinuha ang cellphone nito. Sa kanyang paglalakbay, hinanap niya si Sihi. Ngunit nasalubong niya si Jungyeon. Tinangka siyang atakihin ni Jungyeon gamit ang kutsilyo, ngunit hindi nagtagumpay. Dumating ang mga tauhan ni Jungyeon. Napilitan si Tae-sik na mabilis na tumakas. Pagkalabas, ibinigay niya kay Ju-an ang cellphone ng mga kasapi ng organisasyon upang suriin. Sa pamamagitan nito, nalaman nila ang petsa ng refund ceremony. Natuklasan din nila na may ilang customer na hindi nagparehistro para sa refund. Kabilang dito ang mga magulang ni Doyon at Yeonjo. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap muli ng mensahe ang mga magulang ni Yeonjo mula sa organisasyon. Ipinaalam nila na 98.5% depektibo ang kanilang anak na si Yeonjo. Agad na binura ng ina ni Yeonjo ang mensahe dahil ayaw niyang isauli ang kanyang anak. Ngunit nakatanggap pa rin siya ng kakaibang link. Kaya't kanyang klinik ito. Lumabas na yon pala ang link na ipinadala ni Ju-an. Mula noon, nahack na niya ang telepono at nasubaybayan ang ina ni Yeonjo. Dinala ng mga magulang ni Yeonjo si Yeonjo sa ospital para magpatingin ng manlata ang kanyang mga binti. Ipinaalam ng doktor na hindi naman gaanong lumala ang kalagayan ni Yeonjo kumpara sa nakaraan. Gayunpaman, wala nang gaanong oras para kay Yeonjo. Kailangan nang magpasya ng pamilya kung ibibigay kay Yeonjo ang gamot na hindi sakop ng insurance. Bawat iniksyon ay nagkakahalaga ng hanggang 1 bilyong won. Dahil dito, nawala ng pag-asa ang mga magulang ni Yeonjo. Sa oras na yon, nakipagkita rin si Sihi kay Doyon at sa kanyang ina. Si Doyon ay dating batang manlalaro ng baseball na may malaking potensyal. Ngunit, hindi inaasahan na aksidente siya habang naglalaro. Doon tuluyang nasira ang kinabukasan ni Doyon. Naniniwala si Sihi na hindi maganda ang genes ni Doyon mula pa noong simula. Pinayuhan ni Sihi ang ina ni Doyon na pag-isipan ng mabuti kung isasauli at ibabalik ang produkto. Mayroon na lamang 3 araw para magpasya ang ina ni Doyon sa napakahalagang bagay na ito. Kinabukasan, nakipagkita si Sihi sa ina ni Yeonjo. Alam ni Sihi na walang sapat na pera ang ina ni Yeonjo para ipagamot ang bawat iniksyon. Kaya't hinikayat ni Sihi ang ina ni Yeonjo na pumunta sa seremonya at isauli ang bata upang hindi tuluyang mawalan ng lahat. Na-record ni Tae-sik at ng iba pa ang usapang ito. Nangako si Sihi na papalitan ang anak ni Yeonjo ng isang mas perpektong bata. Nangako rin si Sihi na paulit-ulit siyang magpapalit hanggang makontento ang kliyente. Itinuturing lamang ni Sihi ang mga bata na parang mga bagay. Hindi ito matanggap ng lahat. Kinagabihan, tinanong ni Yeonjo ang kanyang ina kung galit ba ito sa kanya. Ang ibang mga bata ay magagaling sa pag-aaral at maraming nakakaaliw na ginagawa. Ngunit si Yeonjo ay walang magawa. Puro pahirap lang daw ang kanyang naibibigay sa magulang. Naluha ang ina ni Yeonjo. Pinayuhan niya ang anak na tigilan ang pagsasalita ng ganoon. Matapos nito, pinatulog niya si Yeonjo. Paglabas niya, tinanong siya ng kanyang asawa tungkol sa mensahe mula sa organisasyon. Hindi niya ito pinansin at pinayuhan ang asawa na burahin na lang. Hindi talaga niya gustong ipalit si Yeonjo kahit pa ito ay may kapansanan. Kinabukasan, biglang dumating sina Tae-sik at Hyun sa bahay ng ina ni Yeonjo. Ipinakita ni Tae-sik ang mga larawan ng mga batang pinatay ng organisasyon. Kung tatanggap sila ng pera, magiging katulad din ni Yeonjo ang mga batang iyon. Ibinunyag ni Hyun na minsan ay isa rin siyang batang ganoon. Buti na lang at tinulungan siya ni Tae-sik, gayon din ang ibang mga batang kapuspalad. Ngayon, ayaw ni Yeonjo na may iba pang batang madamay sa parehong sitwasyon. Kaya talagang nais nilang makipagtulungan ang mga magulang ni Yeonjo. Kinabukasan na ang araw ng pagsasauli. Inihanda na ni Jungyeon ang lahat upang salubungin ang mga bata. Naghihintay na lang siya upang tapusin ang lahat. Samantala, naghahanda na rin sina Tae-sik at ang iba pa para pumunta roon. Pinayuhan ni Tae-sik ang lahat na huwag hayaang masaktan ang sarili. Mas mahalaga yon kaysa paghihiganti. Agad silang sumakay sa kotse at umalis, iniwan sina Yeonjol at Shinwoo. Sa oras na yon, handa na si Sihi.
Halos lahat ng bata ay nakarating na at isa na lang ang hindi pa dumarating. Biglang may batang babae na tumawag sa kanyang ina mula sa likuran. Naalala ni si Hee ang kanyang sariling nakaraan. Samantala, nagpapanggap si Hee bilang si Yeonjo upang makapasok sa loob. Inihatid siya ng mga magulang ni Yeonjo sakay ng wheelchair ayon sa plano. Tumawag ang asawa ng presidente kay si Hee upang itanong ang tungkol kay Yeonjol. Itinago ni si Hee ang katotohanang nawala si Yeonjol. Sinabi niyang maayos ang lahat ng paghahanda. Kapag ayos na si Yeonjol, dadalhin daw niya ang asawa ng presidente upang makita ito. Pagkababa ng tawag, biglang nakatanggap ng tawag mismo mula kay Yeonjol ang asawa ng presidente. Samantala, ipinasok ni Ju-an ang isang berdeng food truck upang makalusot sa loob. Dito, naisuriin ng isang gwardya ang likod ng truck. Ngunit pagbukas ng pinto, agad siyang sinapak ni Tae-sik. Tumakbo ang iba pang bantay. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, mabilis nang natalo ni Hee ang lahat. Ang susunod na hakbang ay hanapin si Hee at pigilan ang pagsasauli bago ito maganap. Unang tinungo ni Ju-an at So-mi ang silid ng surveillance upang unahin ang manager doon. Sa oras na yon, katatapos lang talunin ni Tae-sik ang isang gwardya sa labas ng bulwagan. Nakahanap si Hee ng magandang pwesto upang manmanan. Itinutok niya ang kanyang sniper rifle sa seremonyang magsisimula pa lamang. Natuklasan ni Ju-an at So-mi na hindi pa yon ang central na silid ng surveillance. Plano sana nilang ipaalam kina Hee at Tae-sik ang nangyari, ngunit biglang nawala ang signal. Sa sandaling yon, biglang inatake si Tae-sik ni Jung-yeon. Sina Ju-an at So-mi na may biglang sinalakay ng isang grupo. Napakarami ng mga kalaban, kaya't napakahirap labanan. Matapos ang ilang sandali, tuluyang hindi nakayanan ni Tae-sik na talunin si Jung-yeon. Malamig siyang sinaksak ni Jung-yeon. Agad na bumagsak si Tae-sik. Pagkatapos noon, iniutos ni Jung-yeon sa kanyang 2 tauhan na dalhin si Tae-sik papasok. Samantala, nakatayo na sa harap ng kamera ang mga customer upang manumpa na itatakwil nila ang pagpapalaki sa kanilang anak. May ilan na nagsabi na ang kanilang anak ay madalas magkaroon ng sipon at lagnat. May iba namang iginiit na ganap na may depekto ang bata. Ngunit hindi nila kayang patunayan kung ano mismo ang depekto. Nang dumating ang turn ng mga magulang ni Yeonjo, sinabi nila na ang kanilang anak na babae ay malubha ang sakit. Noong una, nang iampon nila si Yeonjo, wala namang naging problema. Ngunit makalipas ang ilang panahon, bigla siyang na-diagnose na may bihirang sakit na tanging bagong gamot lamang ang makagagamot. Ngunit napakamahal nito. Ang presyo na 1 bilyong won ay hindi kayang pasanin ng kanilang pamilya. Maraming beses na nakaramdam ang ina ni Yeonjo ng matinding bigat at muntik nang sumuko kay Yeonjo. Ngunit matapos ang matagal na panahon ng pagpapalaki kay Yeonjo, nag-iba ang kanyang pananaw. Ang mga espesyal na sandali ng kaligayahan sa pagitan nilang mag-ina ay hindi niya makakalimutan. Nang marinig yon, umiti si Hee ng may pang-uyam. Kaagad pagkatapos noon, lumapit siya sa mga customer na naroroon. Ipinahayag ni Hee na ang panunumpa ng lahat sa harap ng kamera ay hindi pa ang huli. Gusto niyang maramdaman ng lahat ang pagkakasala sa pamamagitan ng mismong pagpatay sa kanilang mga anak gamit ang baril. Nang marinig ito, gustong bawiin ng lahat ang kontrata at makuha ang kanilang pera pabalik. Tumayo ang lahat upang magprotesta, ngunit tinakot sila ng mga tauhan ni Hee gamit ang baril. Nagsimula silang magpaputok upang takutin ang lahat. Ang dahilan kung bakit hindi mismo si Hee ang gumawa nito ay dahil gusto niyang gawing kasabwat ang lahat. Kailangan niya ng mga ganitong customer upang magpatuloy ang kanilang organisasyon. May mga kamerang nagre-record sa loob ng silid na nagpapatunay na lahat sila ay nasa isang bangka na ngayon. Nangako siya na kapag kumilos ang lahat, mawawala ang lahat ng chismis tungkol sa pag-ampon ng biniling bata. Higit pa rito, sumama rin si Hee sa lahat upang harapin ang sarili niyang anak. Gusto nang umalis ng mga magulang ni Yeonjo, ngunit sila ay pinigilan. Maya-maya, inilabas ng mga tauhan ni Hee si Yeonjo upang takutin sila. Kasabay nito, inanunsyo sa loudspeaker na magsisimula na ang medical camp. Mabilis na pinagsama-sama ang mga bata sa gitna ng kampo. Sa oras na yon, itinutok ni Hee ang kanyang sniper kay Hee. Alam na ni Hee ang mangyayari kaya ngumiti siya ng maliwanag bilang tugon kay Hee. Bago pa man maunawaan ni Hee ang sitwasyon, bigla siyang tinamaan ni Jung-yeon mula sa likod. Samantala, pumunta si Yeonjol sa bahay ng asawa ng presidente. Iginiit ni Yeonjol na hindi siya buntis tulad ng sinabi ng kanyang ina sa asawa ng presidente. Mula pa sa simula, wala talagang plano si Hee na gamitin ang mga itlog ni Yeonjol upang magluwal ng anak. May daan-daang libong sampol ng itlog ni Hee na nakatago sa laboratorio. Kinokolekta niya ang semilya mula sa mga lalaking may mahusay na genes at nais itong ipagsama sa kanyang sariling mga itlog upang makalikha ng mga espesyal na bata. Ang mga batang ipinanganak na walang silbi ay agad niyang itinatapon. Isa ring produkto si Yeonjol. Sinabi ni Yeonjol na ganoon din ang magiging anak ng asawa ng presidente. Hindi makapaniwala ang asawa ng presidente sa narinig niya mula kay Yeonjol. Doon lamang nalaman ng asawa ng presidente na nililinlang sila ni Hee sa lahat ng oras. Ipinahayag ni Hee na magsisimula na ang survival game. Agad na kinuha ng mga magulang ang kanilang baril at itinuro sa kanilang mga anak. Nagulat ang mga bata at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Napakasimple lang ng mga patakaran na ibinigay ni Hee. Ang babaril ay mabubuhay at ang hindi babaril ay mahihirapang makatakas. Natakot ang unang bata kaya tumakbo ito. Ngunit binaril siya ng sariling ama. Pagkatapos noon, sunod-sunod na nagputukan para sa ibang mga bata. Hindi rin nakatakas si Doyon sa nakamamatay na larong ito. Naroroon si Hee sa ibaba at galit na galit siya sa ginagawa ni Hee. Biglang itinuro ng mga magulang ni Yeonjo ang baril kay Hee. Iyon lang ang tanging paraan para mailigtas nila ang kanilang anak.
Noon pa man, nangako ang organisasyon na palalayain si Yonjo kapag nagawa iyon ng kanyang mga magulang kay Hiyon. Habang nakatuon ang isip ng ina ni Yonjo sa anak, mabilis na kinuha ni Hiyon ang kanyang baril. Kumuha rin si Hiyon ng isang lalaking malapit bilang bihag. Agad namang nag-utos si Sihi na ilabas si Yonjo. Nais ni Sihi na siya mismo ang pumatay kay Yonjo. Mariing tumayo ang ina ni Yonjo sa harap ng kanyang anak. Galit si Sihi at binaril ang ina ni Yonjo. Sa huling sandali, humingi pa rin ng tawad ang ina ni Yonjo sa kanyang anak. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya nagawang maging mabuting ina kay Yonjo. Mabilis na nagpaputok si Sihi ng pangalawang bala sa bihag at sa kamay ni Hiyon. Kasabay noon, dumating sina Juan at Somi upang tulungan si Hiyon. Nagputukan agad ang dalawang panig sa harap ng matinding takot ng mga customer. Sobrang dami ng kalaban para magawa ng grupo ni Hiyon na lumaban. Sa kasamaang palad, tinamaan at nahuli sina Juan at Somi. Isa-isa rin silang nadakip. Patuloy pa ring lumaban si Hiyon. Nang makita yon, inutusan ni Sihi ang isang tauhan na ilabas si Taisik. Doon lamang tumigil si Hiyon. Mabagal siyang lumapit kay Sihi. Walang magawa, inamin ni Sihi na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang galit sa kanyang ina. Minsan ding naging bata si Sihi na katulad ni Hiyon. Iniwan din siya ng sarili niyang ina. Nang hindi na siya kailangan ng kanyang ina, galit na itinuro ni Sihi ang baril kay Hiyon at handa ng pumutok. Ngunit biglang dumating ang mga pulis. Inakusahan nila si Sihi ng pagkidnap at pagdetain ng mga bata. Siya rin ay nakapatay at naging kasabwat sa pagpatay. Hiniling ng pulisya na ibaba ng lahat ang kanilang mga armas at sumuko bago sila magpaputok. Agad namang tinawagan ni Sihi ang hepe ng pulisya upang alamin ang dahilan, ngunit hindi siya pinansin at ibinaba lamang ang tawag. Patuloy na tumawag si Sihi sa unang ginang upang humingi ng tulong. Ngunit muli, hindi pinansin si Sihi dahil ang unang ginang mismo ang tumawag sa pulis. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yonjol at pinayuhan si Jungyon na tumigil na dahil tapos na ang lahat. Gayunpaman, nais pa rin ni Jungyon na protektahan si Sihi hanggang sa huli. Kusang inialay ni Jungyon ang kanyang sarili upang bigyan si Sihi ng pagkakataong makatakas. Dahil dito, binaril si Jungyon at bumagsak sa lupa. Agad na napasigaw si Yonjol sa sakit at tumakbo papunta kay Jungyon. Nang lumabas si Sihi, patuloy pa rin siyang tumatawag sa unang ginang para humingi ng tulong. Ngunit simple lang ang sagot ng unang ginang, tumahimik na siya at mamatay na lang. Sa sandaling iyon, nakakita si Sihi ng isang batang babae na tumatakbo. Ang tagpong iyon ay nagpabalik sa alaala ni Sihi noong nakaraan kasama ang kanyang lola. Noon, dali-dali siyang tumawag sa kanyang ina para humingi ng tulong nang siya ay inaapi ng mga kaklase. Ngunit hindi siya pinansin ng ina ni Sihi at ibinabalang ang tawag. Laging nasasabik si Sihi tuwing makikita niya ang kanyang ina. Ngunit sa tuwing sasabihin ng ina niya na hindi na niya kailangan si Sihi, iniiwan siya nito para makasama ang kanyang kasintahan. Ang pag-alala sa tagpong iyon ang nagpaluha kay Sihi. Pagkatapos, nagtungo si Sihi sa laboratorio. Hindi niya gustong mawala ang lugar na iyon, ang sentro ng kanyang buhay. Habang inihahanda niya ang lahat upang umalis, biglang lumitaw doon si Hiyon. Agad na nagpaputok si Hiyon at winasak ang mga bagay na tinatawag ni Sihi na kanyang puso. Nais ni Hiyon tapusin ang plano ni Sihi na lumikha ng perpektong mga bata. Minsan nang sinabi ni Sihi na ang kailangan lang ay pagmamahal para sa mga bata. Kailangan lang daw silang tingnan ng may mga matang puno ng pagmamahal. Ngunit ni minsan ay hindi niya yon ginawa kay Hiyon. Lagi nang iniisip ni Hiyon kung iniwan ba siya ng kanyang ina dahil lang sa kapabayaan. Ngunit nang masaksihan ni Hiyon ang lahat ng ginawa ni Sihi, puro galit na lang ang natira sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ginustong tapusin ang buhay ni Sihi. Mas lalo lang madudumihan ang kanyang mga kamay kung gagawin niya yon. Nais ni Hiyon na si Sihi mismo ang magtapos sa kanyang buhay. At ginawa ngayon ni Sihi. Kinabukasan, sinalakay ng pulis ang isang bodega upang iligtas ang mga kliyente ng organisasyon. Hindi inaasahan, ang nang-aresto sa kanila ay si Taisik. Sa huli, kusang nagpaposa si Taisik. Nais niyang akuin ang kabayaran para sa kanyang mga nagawa laban sa mga bata. Kahit hindi alam ni Taisik ang lahat ng kanyang kasalanan, palagi pa rin siyang dinadalaw ni Juan sa nakalipas na 2 taon. Ang karaniwang tanong ni Juan ay kung maayos lang ba si Taisik. Naapi ba siya ng mga tao roon? Kapag oo, dapat daw sabihin niya kay Juan at siya na ang bahala. Ngunit lagi nang masaya at kontento si Taisik sa kanyang kalagayan. Ang pinakamasayang bagay para kay Taisik ay makita ang mga batang inalagaan niya na magkaroon ng totoong buhay at malayang buhay. Magagawa na nilang pumunta saan man nila gustuhin. Pinangunahan ni Hiyon ang grupo patungo sa isang magandang dalampasigan. Noon pa man, nang sila ay tumakas, nangako silang babalik balang araw sa lugar na ito. Ngunit sa kasamaang palad, nawawala si Shoksu. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang anino ni Shoksu. Tinupad ni Shoksu ang pangakong iyon sa harap ng lahat. Lagi niyang sinusundan ang mga yapak ng bawat isa mula sa kabilang mundo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.